Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is December 23, 25. Tayo ngayon ay andito pa rin sa may bandang Cavite, Imus, at dadalhin po natin yan. Tayo ay pupunta sa may Sumo, sa may Vista Mall, Daang Hari Road, Molino 4, Bacoor, Cavite po yan. At dadalhin po natin sa may Diamond Molino 4, Bacoor, Cavite. Okay. Yan, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Gusto nyo parupuran? Yan. Gusto nyo sa payabaga niya? Gusto nyo sabay ako? Yan, sabay ako. Sige nga, kung makakalusot ka. Ay hindi, joke lang. Joke. Hindi ako nakikipagka. Ano lang, lumusot lang ng isang beses din doon sa may mabagal na sinusundan natin. Meron talaga mga gano'n, siguro mga inaantok, mga gano'n tulad yan, inaantok, pati lulusutan natin. Siyempre naman kung hindi sila nagmamadali, siyempre tayo yung naghahanap buhay, nagmamadali tayo ng konti. Siyempre hanggang kaya yung sa ano, nagtakbo ng kalsada, sige, ganyan talaga. Normal yan, pero hindi kaskasero. Magkaiba yung pagiging kaskasero. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Magbabalik po tayo. Okay? Hindi, manatiling nakaplay lang yan. At manood tayo or makinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. At mga lager, kung at mga kapatero, kuwasa na po natin yung pagdadagaan ng mga ikaw dahil po, kahit hindi na rin makikiha ang mga surrender sa kapagitan ng mga dati. Yung iba naman, yung ang panahon, sinatago na mga ito ay sinandok sa day. Pero kapag naman nag-isin o mag-isin, sila po na nagito kapag nag-isin pasahero na kailangan nila kapag yung kanilang kagamitan na nakapagka, sinatago naman ito ang tatlong araw at maaaring bagsan. Pero kapag wala kang sinabi at ito, sinabawal talaga, wala tayong magagawa at masasahan na lamang. Ang pati lighter, kasama dyan sa mga bawal. I guess pati mga post, puro yung mga akalain niya. Huwag na sila mag-uwi na papuntaw para sa New Year sa probinsya. Bawal. Bawal. Sir, no? Yung mga damang ulit-ulit natin, water na natin. Ay, kayo makakasing ka pang-asin sa mga kalaan, pwede talaga kasi mag-tayo. Ito yung mga ibang pang-basta para nakarin sa seguridad ng ating mga kapatid. Nandiyo lang, ulit na ng auto medyo maganda na yung audio mo. Pero again, ulitin lang natin para sa mga nais pa rin umabol dyan. Tama ba, pagkakarinig ko kanina, may chance na sila mag-chance passenger pero walang kasiguruhan kung paano oras magkakaroon ng biyahe. Kung pwede hanggang bukas sila, magantay dyan. Tama yan, Beth, no? Hanggang December 25, until next year, pagkuluhan, ay kung hindi naman makasagpan, makasakay yung ating mga pasahero. Yung nga naman, kabera ang sinabi kabilang sa asunday na. Hindi na nakausap kanina, pumunta sila dito doon, pero hindi makakapunta sa mga biyahe, mamaya or bukas pa, December 24, December 25, ang sila makakasakay. Dahil nakunuhan na rin yung karamihan sa mga bus. Pero at matupasok, ginagawa naman lahat ng mga pamulan ng bus naman. Nakapagtuwan yung mga ilang sila na biyahe, kaya pinapagpagpag sa kalsada para makabiyahe natin mga kapitilihan. Ay, may bago na ako yung mga pagkain. Like, di ba may mga bawal dyan? Lalo na kung ito ay nangangaboy. Sigurado ako marami sa kababayan natin umuwi ng mga pagkain, di ba? Ano yung mga bawal? Kung sa pagkain, wala na
seguridad dahil sa doon sa presensyo nga nakarang araw, may mga report na nawawalan dahil doon lamang sa loob ng hospital umabot sa kriminal ang nakawan at buhaan ng gamit ay nangyayari sa kriminal. Kaya makapagkakaulan, personal na gamit, mga hayop at mag-transport itong ang kailangan kalit at sinagay sa mga paayos na bank at boxes para mas secure yung kanilang pagkakas. Alright, maraming salamat, Angela Baba. Aprobado na ang pagtataas ng Terminal B sa Batangas Port ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Mula sa inihingi 100 pesos increase sa mga operator ng Batangas Port na Asian Terminal Incorporated, 60 pesos ang inaprubahang pagtaas. Unang ipatutupad ang 30 pesos na increase sa January 1 at susundan ito sa July 1, 2026. Nauna nang sinabi ng PBA na dumaan sa tamang proseso ang pag-aproba sa 60 pesos increase sa Terminal B. 2010 pa huling nag-adjust ang Terminal B ang port operator at malaking improvement na umano ang nagawa nito sa pasilidad ng Batangas Port. Bukas na sisimulan ng DPWH ang rehabilitasyon sa ilang bahagi ng EDSA para mas tumibay pa ang mga kalsada dito. 8 buwan ang aabutin ng proyekto at live mula sa EDSA Rojas Boulevard. May umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, anong reaksyon ng mga motorista sa EDSA Rehab? JM, ayusin lang natin yung audio ni JM. Ayan. Alamin natin ang sitwasyon ngayon ng trapiko mula dyan sa EDSA Rojas Boulevard mula kay JM Pineda. JM? Sa area sa Road Boulevard at kanina ay nalaman natin kung yung reaksyon ng ilang mga motorista, particular na yung mga CSBS, mga safety driver na malapit dito sa EDSA Road Boulevard at karamihan nga sa kanila kasi ang opinion patungkol nga dito sa EDSA Rehabilitation. Habang naghahanda ang marami sa ating mga kababayan sa pagsalubong sa Pasko, maghahanda naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na mga gamit para sa magsisimula ng EDSA Rehabilitation. Kukumpunihin ang mga pagkontribute na magsisimula muna itong EDSA Rehab dito sa may banda sa may Road Boulevard at babasmakin ang simulan yan ng DPWH bukas ng gabi. JM, ganito, sabay-sabay ba yan? Yung mga first katulad sa Road Boulevard, pagkatapos nila na yan, doon lang susunod yung iba or simultaneous yung gagawin nilang paggawa? Kaya nakakali na hindi puro pagkakas. Kaya kung saan rin yung pagkakas na sa titipag daw nila yung area ay sleep na parte yung pa rin problem na bawal na nangyari lang Alright, JM, pasensya na talagang hindi magandang audio mo. Pero maraming salamat sa iyong live report, JM Pineda. Inanunsyo ng MMDA na suspendido ang number coding sa Pasko at Bagong Taon. Ayon sa MMDA, simula December 23, suspendido ang coding maging sa Pisperas ng Pasko at Bagong Taon. Gayon din sa December 29 at Legal Day o December 30 at sa una at ikalawang araw ng Bagong Taon, January 1 at January 2, 2026. Mas mapapagaan na ngayon ang biyahe ng maraming Dabawenyo matapos buksan ang isang bahagi ng Davao City Coastal Road. May Dito po umaarangkadang sila. balita, si Noreen Igonia. Sabihin niyo po expansion. Binuksan na noong Disyembre 19, 2025 ang segment B ng Davao City Coastal Road matapos itong maantala ng ilang araw. Dahil dito, marami na mga motorista ang nakadaan. Makati sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Pakalam po muna po samantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.